ating pinagdaanan sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Mga kasama, oras sa buong kapuluan, impunto alas 6 ng umaga. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, sa buong napakagandang umaga, amin hong bati sa inyong lahat. Bago tayo ngayon ng Biyernes, 15 sa buwan ng Mayo 2026. Kami po yung maasa sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan, nasa maayos na pangangatawan. Ano ang po yung ginagawa? Ano po yung pinagkakaabalahan, mga kasama? Welcome at welcome. Samahan po niyo kami sa aming programa. Straight to the point. Straight to the point, hanggang 7 o'clock ng morning. Magkakarinigan ho tayo siyempre, tulad ho ng dati. Pag-uusapan natin mga napapanahong usapin, balita, mga kagirapan na dapat ho ninyo malaman. Straight to the point. Mga nangyari po sa nakalipas na 24 oras sa loob at labas ng ating lokalidad. At umaasa ho kami sana ho'y nasa mabuti kayong kalagayan na sa maayos na pangangatawan. Straight to the point. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Straight to the point. DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, mga kasama. Sa Facebook, live na rin tayo sa ating FB page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Paki-like and paki-share para updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating lokalidad. Straight to the point. Bukas na rin mga kasama ating text line, 0950-032-7332. 0950-032-7330. Update mga kasama sa kalagayan po ng panahon. Madaling araw kanina, nakaranas po tayo ng bagyang pagbuhos ng ulan sa Cotabato City and maging sa mga kalapit nating mga lugar. Sa advisory ng Pag-asa sa forecast, makakaranasan ng bahagyang maulap hanggang sa magiging maulap yung papawirin. Ngayong araw na ito na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito'y dahil sa umiiral na localized thunderstorm, mga kasama. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Ang temperatura ngayong araw, mga kasama, minimum 27.4 degrees Celsius, maximum temperature naman aabot ng 35.1 degrees Celsius, mga kasama. Sunrise natin kanina 5:28 ng morning, lulubog naman 6:17 mamayang gabi. Straight to the point. Mga kasama, sa muli sa buong napakagandang morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Straight to the
Kumusta po kayo mga kasama? Kumusta po ang inyong morning? Straight. We do hope okay pa kayo sa all right. Ano po yung ginagawa at pinagkakabalan mga kasama? Welcome! Straight. Welcome po. Samahan po niyo kami sa ating programa ngayong morning na ito mga kasama. Straight. Basa-basa po yung ating kalupaan. Dulot nga po ng bahagyang pag-ulang atin hong naranasan. Straight. To the point. Ano sa mga lugar na nakaranas ho ng tagtuyot na. Bitak na ho yung kanilang kalupaan mga kasama, lalo sa mga farmland. Magandang bagay po nakaranas ho ng pag-ulan. Straight. To the point. Ang dami yun natin mga sinusubaybay mga usapin, daming mga balita, kaganapan, mga pangyayari ho sa nakalipas na 24 oras. To the point. Usaping pa rin, mainit na pinag-uusapan yung mga nangyari kamakalawa ng gabi dyan ho sa Senado, Straight. dyan ho sa Senate Building mga kasama, Straight. To the point. kung saan nagkaroon nga po ng insidente ng putukan. Straight. To the point. Ngayon po mga kasama, iba't ibang mga bersyon, iba't ibang mga Straight. To the point. pahayag, yung atin pong mga naririnig. Ano ho, may kinalaman nga po sa iyaring ito mga kasama. Ano ho, Straight. To the point. sa mga nangyari. Straight. To the At point. kung ano daw ho yung posibleng motibo, bakit po nangyari yung nasabing incident. Depende, kanino ho kayo makikinig na side. To the point. Ano? Straight. Pero kahapon kinumpirma po mga kasama ng presidente ng Senado na wala na sa kanilang kustodiya Straight. To the point. itong si Senador Bato de la Rosa mga kasama. Straight. To the point. Wala na po sa Senate custody, makarang umalis. To the point. Umalis kahapon ho ng madaling araw Straight. To the point. mula po sa Senate Building mga kasama. Straight. Base po sa nilabas na report mga kasama ng Senate Sergeant at Arms, umalis po siya pasado alas 2 ng madaling araw. To the point. Sinasabing kasama daw ho niyang lumabas o ito'y sumakay Straight. sa SUV ni Senator Robin Hood Padilla. Straight. To the Base doon sa nilabas na mga listahan ng mga yung listahan ng oras ng pag-alis ng mga senador, sinasabing pinakahuling lumabas, Straight. To the point. sa Senate Building mga kasama ay si Senator Robin Hood Padilla. Straight. Ano? To the point. At hindi po nakita sa listahan o wala ho sa listahan Straight. To the point. yung sinasabing pag-alis ng ni Senator Bato. Straight. To the point. Kaya't kino-question ngayon, bakit daw ho hinayaang makalabas ng Senate custody ito hong nasabing mambabatas, gayong meron na po itong kinakaharap na warrant of arrest sa ICC. Straight. To the point. Pero ayon naman po sa panig ng Senate Sergeant at Arms, wala naman silang hindi naman daw po Straight. To the point. ayon sa kanilang bersyon, ang mambabatas ay nasa custody lang na nila, hindi nakakulong. Kaya't malayo daw po itong umalis sa pagkakakustody. Kahapon sa pulong balitaan, Straight. sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano, Straight. To the point. base po sa ipinadalang text message ng may bahay ni Senador De La Rosa, Straight. To the point. na minabuti daw po ng opisyal o ni Senator Bato na umalis na lamang po sa Senate custody Straight. To the dahil alam niyang siya po yung pupuntiryahin and ayaw niyang may madamay pa. Ayaw niyang maulit pa yung nangyaring kaguluhan kamakalawa ng gabi. Straight. To the point. Then nabahagi po ng kanyang text, sinasabi niyang nagpapasalamat siya sa tulong ng Senado. Straight. And may apela din po siya sa kanyang mga kasamaan sa yung Straight. ano bang tawag sa kanilang grupo, yung 13 mga senador
Straight to the point. Na ngayon po itinuturing na new majority at sabi niya wag daw hong sayangin yung sakripisyong kanyang ginawa mga kasama. Straight to the point. Ano? Pero sa kabilang banda, Straight. pinupukol ngayon ng mga Straight to the point. pahayag, mga pagpuna na yung nangyari sa Senado kamakalawan ng gabi ay bahagi ng drama. Straight to the point. Ito'y layong i-divert yung atensyon ng publiko at nang sa ganon, makalabas daw po ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa mga kasama. Straight to the point. Ano ho, kahapon sa pulong balitaan, bahagyang tumaas yung boses ni Senate President Alan Peter Cayetano dun sa tanong na bakit sinabing under attack ang Senado. Straight to No? the point. Sinabi ng mambabatas, ano ba ang tawag mo Straight. sa isang lugar na pinuputukan? Ano? Yung sinasabi, yung pinuputukan, hindi ba under attack ang tawag? Straight to the point. And kahapon naging malinaw na rin po yung usapin paano po nagsimula yung putukan. Base po sa report ng Senate Sergeant at Arms, mayroon silang tinanggap na report sa sinasabing presensya ng mga armed men Straight to the na nasa vicinity ng Senate building. Kahit ng kanilang veripikahin, Straight. meron nga ho silang nakitang mga armado. At dito kanilang armado dito kanilang tinanong kung sino, nagpakilala naman daw po mga ahente ng NBI. Straight to the point. Pero ayon nga po sa Senate Sergeant at Arms, kanyang ipinagutos na ibabaho yung mga baril. Straight. But instead, sinabi niya, itinaas yung baril kaya't naging dahilan para mag-warning shot daw ho sila. Straight to the point. Pero nagtaka daw ho sila, sa kanilang pag-warning shot, merong gumanti, putok pabalik ho sa kanila. At dito na nagkaroon ng putukan. Umabot ng halos 3 minuto. And na-recover sa area yung almost 30 o about 27 na mga basyo. Straight to the point. O 27 yung sa loob ho ng Senate building, and then merong 5 To the point. nagkakamali na recover sa labas ng yung pader na sinasabing mula ho doon sa posisyon ng mga NBI. Ano? Straight to the point. Yan ngayon yung mga lumalabas na sitwasyon mga kasama. Kasunod nga po ng mga pangyayari dyan po sa Senado. Ano kaya yung Straight. susunod na mangyayari today after nga po na mga development na ito mga kasama? Straight to the point. Straight to the point. Sige. So abangan natin for today mga kasama. Ano na po magiging development naman dyan sa Senado? May kinalaman nga po rito sa nagiging masalimuot na usapin. Straight to the point. Lipat tayo ng paksa on... Kailan ba yan? Straight. On Sunday, Straight to the point. May 7 sa atin hong kalendaryo mga kasama. Aga-aga itong magsisimula and almost late na pong matatapos mga kasama. Nagpalabas ho ng advisory ang NGCP na magkakaroon ho sila ng mahaba-habang power interruption. Straight to the point. 5:45 ng morning, yung iba sa kasarapan pa ito ng kanilang pagtulog, babalik ng 6:50. Nasa linya mga kasama ang tagapagsalita ng NGCP. Maki-update tayo, may kinalaman nga po rito dahil sila po yung magpa-facilitate nitong sa kanila po manggagaling yung ipapatupad na power interruption. Straight to the point. Nasa linya si Ma'am Bernadette Buwa, tagapagsalita ng NGCP. Ma'am, good morning. Live po kayo sa Armin Cotabato, DXMY. Sir Erwin Kabilbigan po. Good morning, Sir Erwin. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng DXMY RMN Cotabato City. Mayroon po kayong ipinalabas na advisory. May kinalaman nga po sa power interruption. Malaki-laking, mahaba-habang oras po ito, ma'am, and medyo malawak-lawak yung mga sasaklawing lugar. Paki-explain po sa ating kababayan ano po itong
magiging cause o anong dahilan po nito papatupad na power interruption? Yes, Sir Erwin, nagpalabas tayo ng Notice of Scheduled Power Interruption para sa May 17. Ito po yung planned scheduled shutdown ng Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line upang isagawa yung repairs, various repairs po at different locations along Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line. Mawawala po ang kuryente 5:45 AM at inaasahang matatapos at ma-restore ang serbisyo ng kuryente at 6:15 PM. So 12.5 hours po iyon, sir. Maliban po sa line repairs, marami pong ride-on activities like preventive maintenance of power transformers inside NGCP Sultan Kudarat substations at iba pang mga high voltage equipment. Apektado po ang entire area ng Cotabato Light and Power Company, entire franchise area ng Cotelco P. Palma and Magelco Simway substation. Again, mama, yung affected Colight of entire area, Cotelco P. Palma and Magelco Simway substation po. Actually po, dalawa pong notice of scheduled power interruptions ang pinalabas ng NGCP. Dalawa pong shutdown po kasi yan ngayong linggo. Meron din po sa Tacorong, Dato Saudi, Ampatuan hanggang Dato Udin, Sinsuat, 69 kV line. So sa makatuwid, dahil po rito medyo malawak-lawak itong cover ng power interruption mula po sa bahagi ng Tacorong, ma'am, simula na and hanggang Maguindanao Yes, Sur, Yes, sir. Maguindanao Norte, affected na rin. Yes po. And Affected po siya. Cotelco P. Palma. Yes, sir. Yes po. Oh, how about ang Magkaiba lang po. Magkaiba lang po yung oras ng dito sa Tacorong, Dato Saudi, Ampatuan line. Magsisimula yung interruption 7 AM hanggang 5 PM doon na side. And dito naman sa Cotabato City and parts of Cotabato Province hanggang parts of Maguindanao del Norte ay 5:45 AM hanggang 6:15 PM. How about SGA and yung sa second district o yung sa Cotelco area, yung after ng P. Palma, ma'am? Apektado din po yung parts of Cotabato Province, yung Palma area and parts of special geographic areas of BARM. So talagang malawak ho ito. So, ilang oras ito? Mula... Well, ilang oras, ma'am? 12.5 hours po. 12.5 ba? Mahaba-haba ito. Okay. So, after nito, posible ba on time na binabagit, 6:15, babalik na yung supply ng kuryente, ma'am? Inaasahan po na matatapos before 8:15 PM po. Before 6:15 PM pala. Before 6:15 PM. Itong pinakahuli na ipapatupad on Sunday, kasunod po ito nung last Sunday ata, meron din kayong power interruption na ipinatupad, ma'am. Malawak-lawak din yung areas na kinover nito. Same line po yung na-shutdown nun, Sir Erwin. May 10, 2026 po yun. From, parang 5 hours po yun siya, Sir Erwin. Check ko muna po. From 7 AM to 12 noon po yung nakaraang linggo. Emergency shutdown po yun ng Kibawi Sultan Kudarat at may inayo silang critical na cut conductor strands along Kibawi Kabakan section. Yun. Okay na ho yung linya ngayon, ma'am? Okay na po yun. Naayos na po nila yung specific na defect na yon. And magpapatuloy ngayong linggo yung sa iba namang mga defects. When we say repairs of Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line, ano po yung pinaka ibig sabihin nito in layman's term para mas maintindihan po ng ating tagapakinig, ma'am? Marami pong defects na nakita sa linya at yun po yung ikukumpuni sa Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line. Then, after ba nitong gagawin on Sunday, may posible pa na mga kasunod na mga power interruption mangyayari, ma'am? Sa ngayon po, wala pa po akong information regarding sa mga susunod pa na power interruption, Sir Erwin. Ito pa lang po ang naibigay sa akin, yung ngayong May 17, 2026 na schedule. Ayun. Okay, at least malinaw. With this, ano po yung mensahe po na nais po niyong iparating sa ating kababayan affected? Alam natin,
pag ganito kahaba yung power interruption, iba't iba talaga yung reaksyon ng ating pong kababayan dahil hindi lang po ito yung unang pagkakataon na may ganito kahaba. Ano po yung message na nais yung iparating sa kanila? Yes, Sir Irwin. Nauunawaan po natin ang hirap at abalang dulot ng power interruption na ito. Mahaba-haba po ito, 12.5 hours. Naunawaan po natin yung damdamin ng ating mga apektadong mamamayan. Ngayon man, kinakailangan ang agarang pagsasaayos ng mga depekto sa linya upang matiyak ang kaligtasan, maiwasan ang mas malawak na aberya at mapanatili ang maasahang serbisyo ng kuryente. Kaya hinihiling po namin ang inyong pag-uunawa habang isinasaayos ang mga kinakailangang pagkukumpuni para sa normal at ligtas na operasyon ng linya ng kuryente sa lalong madaling panahon po. Ayun, opo. Ma'am, kung mayroon hong di magandang information dahil nga po sa mahigit 12 oras na power interruption, may good news ata kayo para sa mga consumer ng kuryente. Mayroon kayo nilabas na advisory. May kinalaman po sa May 2026 electric bills. Sige po, mas maiging Yes kayo na po. mismo yung mag-anunsyo dito sa ating kababayan, ma'am. Sige po. Kahapon po nagpalabas po tayo ng press release. Meron pong bahagyang pagbaba ng overall average transmission rate for April billing period na mararamdaman natin sa May power bill. So bumaba po yung overall transmission charge ng 8.8% from 1 pesos and 75 centavos noong nagdaong buwan. Ngayon ay nasa 1.60 per kilowatt hour po. So may 15 centavos po na pagbaba sa transmission rates. In-specify po natin, Sir Erwin, na ito ay para lamang sa transmission rates. Ang kabuuang power bill po or rate ng ating per kilowatt hour ay malalaman natin sa pamamagitan ng ating mga electric cooperatives. So itong sa atin, sa transmission rates lamang po, may pagbaba ng 15 centavos. So ang ano po nito, ang halimbawa po kung may consumption tayo na 200 kilowatt hour, may pagbaba po ng 30 pesos estimately po. Ayun. Ma'am, yung mga figures, pakiulit mula sa... Mula sa last month po, 1.75 per kilowatt hour yung transmission rates. Ngayon po ay nasa 1 peso and 60 centavos per kilowatt hour. Ayun, per kilowatt hour. So effective yan ngayong May? Mararamdaman. Yes po, maramdaman nga yung May power bill natin. By June kaya, mayroon pa kayang scaling tulad na adjustment, ma'am? It's too early to tell pa po, sir. Maghihintay pa po tayo ng update. Normally, ma'am, may mga adjustment na nangyayari, may reason. For this time, good news ito. Ano po yung pinakadahilan? Ba't nagpatupad ng adjustment? For this time po, may pagbaba sa NGCP's transmission wheeling rates po. Ito po yung bayad sa NGCP para sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente. From 70 centavos last March, bumaba siya ng 60 centavos ngayong April billing period. So may 10 centavos na pagbaba. And isa din po sa dahilan na yung pagbaba ng ancillary service charge from 85 centavos last month, ngayon ay nasa 81 centavos. So may 5 centavos po na pagbaba sa ancillary services charge. Ang ancillary services charge po, ito po yung pass-through cost sa services na kuryente na ginagamit natin, Sir Erwin, na pangbalansi ng grid kung sakaling merong supply-demand imbalance. So itong ancillary services po ay kinokolekta lamang ng NGCP at direktang nire-remit sa mga power plant na meron tayong kontrata for the ancillary services. Ayun, malinaw po yun. Ma'am Bert, kayo pinagpapasalamat ng marami, ma'am, sa oras, information na ibinahagi po nyo sa ating mga kababayan ngayong umaga ito. Hopefully, yung 6:15 na pagbabalik ko ng kuryente, mangyayari ho yan sa araw ho ng Sunday, ma'am. Salamat po, salamat ng marami. Thank you po, Sir Erwin. Salamat po, RMN Cotabato City. Salamat po, salamat ng marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan, Engineer Bernadette Buak, tagapagsalita po ng NGCP. Straight to the point. Kung may hindi kagandahang information, 12 hours, 12.5, mahaba talaga yan, ha? Straight. Na power interruption on Sunday, medyo may konting good news din. Straight to the point. Dahil bababa po yung tawag nito, may tapyas Straight to the point. ng 1 peso point 60 centavos per kilowatt hour. Straight to the point.
binabanggit 5 centavos yung magiging tapyas. Kung meron kang 20 kilowatt hour a month, meron kang mga 30 pesos na savings ayon sa NGCP. Straight Sige. to the point. Oras mga kasama sa buong kapuluan, alas 6:25 ng morning. Tatak RMN. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya! I-shield mo. Laban ng pati virus! I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado! I-shield mo. Pamilya protektado! I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Radyo mo nationwide. Mga kasama, oras natin sa buong kapuluan, 6:29 ng morning. Tatak RMN. Tuloy mga kasama, ito good news para sa mga PUJ drivers and operators natin Straight dito po sa Cotabato City mga kasama. Straight to the point. May magandang information dahil nagsimulan na raw silang tumanggap nitong kanilang ayuda. Matagal nang inaantay na ayuda mga kasama. Straight to the point. Maki-update tayo rito kung gaano na ho karami yung nakatanggap as of yesterday. Sa linya si Ginong Badsali, Presidente ng New Cotabato City Transport Cooperative para sa dagdag na mga information. Sir Bads, good morning. Live po kayo sa DXUMI. Sir Erwin Kabilbigan po. Hello Sir Bads, good morning. Good morning po, good morning. Opo. Maki-update kayo Sir Bads, kahapon sinasabing nagsimula na raw hong tumanggap ng 5,000 pesos na ayuda po ba ito yung sa grupo ng transport sa Cotabato City? Ano po yung mga information tinanggap nyo regarding dito? I-correct natin, hindi po 5,000 kundi 7,500 Wow. pure subsidy. Wow, mas malaki pa ito. 7,000, not 5,000, 7,000 pesos. Sige po, pakibalitaan nyo kami regarding dito. Well, ganito yan. Para po sa kaalaman ng ining sa inyong istasyon, itong programa na ito ay medyo may katagalan na ito. Actually, ang pundo na ito ay last year pa ito, 2025. At di naman maiwasan na may mga prerequisite, may mga requirements na ginagawa bago ma-avail yung pundo. At sa awan ng Diyos, itong pundo ay pangalawa sa hanay ko po sa new coach ay pang second batch na po ito para sa mga membro ko kasi may last year may tumanggap na po na 7 at ngayong kahapon ay 6 ang tumanggap.
sa hanay ko po. Pero sa kabuuan, sa 4 na transport co ng Cotabato, ATSCO, Indibutco, AKUDCO at saka Newcoats ay nakatakdang tumanggap din lahat sana kahapon. Pero dahil yung iba kulang ng dokumento ay sa bangko na po nila makukuha ang cash card kasi yung mga kumpleto ang requirements ay kagaya nung sa akin ay natanggap na po ng membro ko kahapon yung cash card nila na may laman na 7,500. Mhm. Saan po nangyari yung releasing kahapon, Sir Buds? Doon po mismo sa opisina ng BLTF RB Valve sa pamumuno po ng ating butihing ina ng Transport Cooperative, si Magbayra P. Tandalong. So, may information kayo kahapon bukod sa yung mga miyembro ho ninyo sa ibang mga grupo, ilan ho yung kabuang tumanggap kahapon, sir? Ang meron akong data na hawak, AKUDCO 23 ang tatanggap. Tapos yung ATSCO ay 23. Tapos yung Indibutco 19 at yung sa akin ay 6. So yun po yung kabuuang cash card na ipinamahagi sana kahapon. Subalit dahil yung mga kasamaang transport co ay kulang-kulang ang kanilang dokumento at hindi nila nakuha kahapon at sa land bank na po nila susundan at makumpleto lang po yung dokumentong hiningi ng bangko, i-release naman po sa kanila yung naturang cash card. Ulitin ko, sir, 23 sa APODSCO, 23 sa ATSCO, Indivodco, ilan ho yun? 19. 19. Then, Opo, 6 mula sa yung hanay naman? Opo, 6 mula sa aking hanay. Okay, so mahigit 50 or almost 60 pa itong nakatakdang tatanggap, Sir Buds. Opo, kasi yung ginawa kahapon para hindi masyadong marami. Actually, may 316 pa na ready na cash card, pero sa land bank na po makukuha ng mga transport co. Okay. So ito na yung matagal na ho ninyong inaantay na fuel subsidy. At last, ito na, meron ng dumating. Opo, ito po yun, last year pa po na inaabangan po ng ating mga kasamaan sa transport co at thanks Lord, at least kahapon ay may paunang release na po ang land bank through BLTF RB Valve. Sir, balikan ko yung binabanggit ninyo, 300 plus yung cash card na available na? Opo, yung 300 plus na cash card, available na po yan sa land bank. Okay. Yung bilang na yan, kung ikumpara mo nun sa total number ng PUJ drivers and operators, medyo malayo. Gaano karami yung listahan po yung mga miyembro ninyo, Sir Buds, sa kabuuan na yung 4 na transport organization? Libo-libo rin yan, kasamang manager. Kaya lang, hindi natin maiwasan na dahil sa merong ding mga dokumentong dapat kukunin at may pasa po sa gobyerno. Kung kaya, yun lang po siguro yung mga nakumplitong mga requirements. Kaya kung sa hanay po namin, dapat ang advice natin kung kaya man natin ikumplito yung mga kailangang dokumento, gawan po ng paraan para po mapasama po doon sa listing na mabigyan ng cash card o your subsidy. Okay. So yung mga hindi nakatanggap kanina, kung mag-claim yan sa Land Bank na, sa office na sa Land Bank of the Philippines na? Opo, yung mga hindi nakuha kahapon, at yung sa 300 plus na nandyan na po sa Land Bank ang cash card, doon na po ipa-follow up sa Land Bank at magbibigay lang ng advice ang BLTF RB Valve kung kailan dapat pumunta ang mga transport cooperative doon. Ayun, malinaw.
Sa mga kasamahan po ninyo na nag-aantay, may kinalaman ho rito sa fuel subsidy. Ano po yung nais yung mensaheng iparating sa kanila? And mensahe ho ninyo kung sakali meron man sa atin hong pamahalaan, Sir Bads. Opo, una-una doon sa aking mga kapwa operators, maging mahinahon po tayo at kung ano po yung hinihiling ng gobyerno na kaukulang dokumento, kukunin po natin yun para po may pasa po natin sa gobyerno. Ito naman po sa atin sa gobyerno, mag-umpisa ako doon sa, of course, doon sa ating Chief Minister at pangalawa, doon po sa Minister po ng MOTC, Sir Termidji Masahod. Tapos, siyempre, sa ina po ng Transport Cooperative, si Ma'am Jubaira P. Tandalong at sa kanyang mga staff sa opisina sa BRT-FRB. Yun po yung ating pinapasalamatan kasamang manager. Ayun. Sir Bads, thank you very much for your time. Mga information po na ibinahagi sa ating kababayan ngayong umaga, sir. Baka may pahabol pa kayo, sir? Sige po. Wala po ako isingit na konti. Sige po, go ahead. Kasi ito, matagal ko na pong gustong banggitin ang pangalan niya. Binabati ko po yung aming Pangulo ng alumni sa CSU, si Dr. Abdurrahman Paik. So, yan po yung nung nag-aaral po ako ng CCSPC noon, siya po yung parang naging tatay ko na. So, binabati ko po siya. Mabuhay ka po, Sir Dr. Abdurrahman Paik. Ayun. Yun po. Maraming salamat po. Salamat. Salamat, Sir Bads. Good morning po sa inyo. Lahat ng tanong, Mga kasama, si Ginong Badsali, tagapangulo ng New Cotabato City Transport Cooperative. Straight. May good news doon sa mga miyembro. 4 na transport cooperative sa Cotabato City. Podsco, Atsco, Endivoda at saka yung kay Sir Badsali, dahil kahapon nasa almost 60 cash card yung available na o na-release na ng Land Bank through BLTFRB. And currently, ayon kay Sir Bads, meron hong available na 300 plus na cash card. Dito po nakapaloob yung fuel subsidy na ipagkakaloob ng gobyerno. Straight to the point. Kung sa Kalakang Manila ay 5,000 pesos, dito 7,000 pesos ayon kay Sir Bads Ali, mga kasama. Straight Okay? to the point. Oras, mga kasama, 6:39 po ng morning. Standby. Tatak RMN. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita? Kajud lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ng kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Masakit ang katawan dahil extra ang kayod sa araw-araw? Nako, relatable yan. Pero huwag kang magtiis. Dito ko na sa New Alaksan Extra. Anong bago dito? Iwas side effects dahil may tamang combination pa rin ng paracetamol at ibuprofen sodium. Kaya tiwala talaga ako dito. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster versus Alaksan FR. Kaya pina-extra bilis, bilis, bilis. Laban sa body pain.
Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na, ang gagawin nyo ha, dito ka na sa mas mabilis at mas magaling, works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. At kung bilis ang usapan, mas pinabilis pa ito. Now, it works up to 3 times faster versus Alaxan FR. Kaya ako, pagpagod at subsob sa trabaho, ito lang ang aking sinasandalan, Alaxan Extra. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na at subukan ang Alaxan Extra 3 times faster versus Alaxan FR. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo mo nationwide. 6:40 ng umaga mga kasama. Tuloy tayo. Balikan natin yung usapin. May kinalaman ho sa power interruption sa Colite. Ano kayong mga measures na ipapatupad? Kagabi may sinasabing pumutok na poste. Straight to the point. Nasa niya si Ma'am Doreen Almirante ng Colite. Ma'am Doreen, good morning. Live po kayo sa DXY. Sir Erwin po. Good morning, Sir Erwin, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ngayon sa DXMY. Opo, unahin ko ma'am, meron daw hong insidente, may poste ng Colite ang pumutok kagabi. Ano po yung mga information regarding dito? Ating napag-alaman from our team, Sir Erwin, no, na kagabi marami pong affected na mga areas under sa ating franchise area dahil po sa malakas na ulan at mga kidlat. Nagkaroon ng power interruptions yung area po ng Biniruan, Sinaida, Badoy Street, at ito pong yung may malaking affected, sir, dahil sa malaking pagkasira ng primary line, itong along Makapagal and Sinsuat Avenue po na ating area, Sir Erwin. Anong koso nito? Malakas yung ulan at tinamaan ng kidlat? Ang initial, Sir Erwin, no, dahil po sa malakas na ulan, may mga ilang electrical equipment tayong natamaan. Yung initial, may mga posibilidad na natamaan ng kidlat. At malakas na hangin at ulan, kaya po naputol yung ating mga primary line sa area. Base nga po sa video, may ano po yung effect nitong incident ito, ma'am? So, nung nangyari po yung mga incident na yon, may mga biglang pag-trip ng ating mga areas, yung mga nagkaroon po ng agarang brownout po, Sir Erwin. So, as of kanina, ang nasabi sa atin, as of 6:30, may mga interrupted areas tayo, gaya nung sa along Sinsuat Avenue, galing po dun sa Brigada na Station, papuntang Gonzalo Javier, San Isidro Street, yung sa isang kanto ng Makapagal, and meron din yung ibang bahagi ng San Isidro Street po, Sir Erwin. So, ito ba sa ngayon, energized na ho ito? Sa ngayon, Sir Erwin, no, kanina, bago po nag-alasay, nagsimula po ng restoration tsaka inspection ng lines ang ating team para po maagarang maibalik yung ating linya. But sa ngayon, wala pa po tayong estimated time kung hanggang anong oras maibalik yung supply ng kuryente, sapagkat medyo malaki po yung trabaho na gagawin din po sa area ngayong umaga, Sir Erwin. Wala. Maliban, nakita natin ma'am, biglang pumutok yung may pag-apoy. Hindi naman lumaki yung apoy? Wala namang naitalang insidente ng sunog? Wala naman tayong natanggap, Sir Erwin, no, na ganong report ng malaking pagkasunog. But yun nga lang din po, yung sinasabi namin na pag nagkakaroon po ng mga ganong insidente, maaaring yung ating mga customers huwag po lapitan at maagarang i-report. And kami din naman po sa team namin, chine-check namin or ina-isolate kaagad namin yung area. And also, hindi siya kaagad nare-restore lalo na patuloy yung malakas na ulan, sapagkat iniisip din natin yung kaligtasan po ng ating team at crew na tumatrabaho habang may malakas po na ulan. Ayun, malinaw ho yan. Lipat ako ng paksa mo, ma'am. May naglabas nga po ang NGCP ng advisory, 12 hours and 50 minutes na power interruption. Kayo rin po, nagpalabas na rin po kayo ng advisory. May kinalaman ho rito on Sunday. Ano po yung mga measures? Ano po yung mga inaasa mangyayari po sa Cotabato City sa mga panahong ito, Ma'am Doreen? Oo.
So, tama ka nga, Sir Erwin, no? Noong isang araw, nag-post po tayo sa pamamagitan ng ating Facebook page na magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption sa buong franchise area ng Cotabato Light sa darating na linggo. This is on May 17, 2026 mula po 5:45 ng umaga hanggang 6:50 ng gabi. So dahil po ito sa agarang maintenance or tinatawag natin emergency works ng gagawin po ng NGCP, kabilang na po ito dun sa mga pagko-correct nila ng mga nakita nilang depekto sa area po ng Kibawi, Sultan Kudarat na 138 kV line nila. So marami pong mga preventive maintenance na gagawin po NGCP sa transmission line, gaya po nung mga validation testing ng kanilang mga power transformer at yung mga iba pa pong mga ride-on activities na mahalaga po para mapanatiling reliable po yung linya ng transmission line nila. So, sa Cotabato City, mayroon bang I understand may magagamit na mga machine para ma-energize yung ilang mga establishment talagang importanteng may kuryente, ma'am. Ito ay mangyayari pa rin? Tuloy pa rin po ba itong sistema on Sunday? Yes po, oo. Tama ka, Sir Erwin, no? Sa mga pagkakataon na ganyan, ini-energize or may supply po tayong naibibigay sa pamamagitan ng aming planta dito po sa office. Meron pong supply yung ating mga critical facilities, kagaya po ng hospital, the CRMC, NDH, saka po yung City Hall po. Yan po yung mga areas na may supply ng kuryente sa time ng may mahabang interruption. The rest, 12 hours and 30 minutes walang kuryente, maliban dito sa tatlong ito? Yes po, opo. Tama po, Sir Erwin. Ayun, sige po. Mensahe po ninyo na naisip parating sa ating kababayan, ma'am. Dahil nga po rito sa mahaba-haba ito, alam natin, pag ganito yung situation, marami naman yung mainit yung ulo, Ma'am Doreen. Oo, so again, Sir Erwin, no, humihingi kami ng paumanhin sa abalang naging dulot nito and labas po ito sa kontrol ng Cotabato Light, itong maging interruption natin sa darating na linggo. At hinihiling namin ang mga pag-unawa ng ating customers and cooperation po habang isinasagawa po ni NGCP yung mga maintenance activities po sa kanilang linya. Ayun. Ma'am Doreen, salamat ng marami, ma'am, sa oras, information na ibinahagi sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Again, good morning po sa iyo. Thank you very much po. Thank you po, Sir Erwin, at magandang umaga. Salamat. Salamat po na marami. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po na pakinggan, Ma'am Doreen Almirante, tagapagsalita ho ng Cotabato Light and Power Company. May kinalaman nga po, meron palang poste ng kuryente, yung nag-explode. Ang paniniwala ho dito, tinamaan ho ng kidlat dahil nga po sa malakas yung dalugdog kagabi. Sa kasabay niya naman yung malakas na buhos ng ulan. Straight to the point. 11 minutes bago mag-alas 7. Straight to the point. Tuloy mga kasama sa ating programa, may magandang information. Makiki-update tayo. Nakatakdang ilalabas mga kasama ng Bangsamoro Science High School yung listahan ng mga passers nila. Ito, maring first time ho ninyo maririnig itong usaping ito mga kasama. Particular itong Bangsamoro Science High School. Programa po ito dito po sa Bangsamoro Region. Makiapit tayo. Nasa linya ho natin ang Campus Director ng Bangsamoro Science High School, Director Nasruddin Buisan. May kinalaman po rito. Director, good morning. Live po kayo sa DXMY Armin Cotabato, Sir Erwin Kabilbigan po. Good morning, sir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa inyo pong mga tagatangkilik. Salamat po sa inyong pag-anyaya sa akin. Sabi ko nga po, maring first time ho ito marinig ng ating kababayan yung programang ginagawa ngayon ng Bangsamoro Science High School or maring bago sa kanilang pandinig itong Bangsamoro Science High School.
Unahin ko muna, short background. May kinalaman ho rito, Director Sir. Yes, sir. Ito po ay kung matatanda natin, meron pong Philippine Science High School. Gumawa po tayo para sa Bangsamoro. Hindi po siya under sa MBC, kundi under po siya sa Ministry of Science and Technology. So, magiging, ano bang tawag dyan? Hindi naman counterpart. Local BARM version ng Philippine Science High School. Opo. Ganun po talaga ang vision or mission nito. Okay. Ano pong meron sa Bangsamoro Science High School at sinasabi niyong hindi ho siya under sa MBHTE? Ano po yung programang ito, sir? Ang programa po ay sabi ko nga katulad ito ng Philippine Science High School. Ito po ay scholarship mula grade 7 hanggang grade 12. So ang tatahakin po ng estudyante is umangkla siya sa Science and Technology. So, nagpapa-exam tayo. Actually, ang entrance exam natin is Philippine Science High School pa rin ang tumulong sa atin dahil ang curriculum is inangkla pa rin natin sa Philippine Science High School para nga naman makasabay ang ating rehiyon sa pagpo-produce ng Science and Technology workforce, inshallah. So, si sentro yung pag-aaral sa Science and Technology, Director. Tama po ba ang intindi ko? Opo, bali ang mangyari po, since hindi po under sa MBHC, malaya po nating magalaw o makapaglikha ng curriculum na ayon sa vision at mission ng school or ng Bangsamoro Science High School. Okay. Ilang taon na po nag-exist itong Bangsamoro Science High School, sir? Binuksan itong Bangsamoro Science High School last August. So unang batch natin nasa grade 7 pa lang. So yung ipapublish natin ngayon na passes naman is para sa incoming grade 7 sa ngayong pasukan, inshallah. Okay, so meron na kayong dalawang grades, incoming grade 8 and then this incoming grade 7. Tama po ba, sir? Tama sir. Tama po, ganun po. Ayun. Ang pagkakaintindi ko, itong eskwelahan na ito, kino-cover niya yung buong Bangsamoro region and binabagit nyo, may nagbibigay kayo ng scholarship program mula grade 7 to grade 12. Yeah, pag sinabi natin, lahat ng probinsya, lahat ng syudad, pwedeng panggagalingan po ng mga mag-aaral ho nyo na mag-aaral ho rito, sir? Opo, lahat po. Sa katunayan, nung nagbigay tayo ng entrance examination or competitive exam, buong BARM po kami umikot at may mga testing center kaming nilagay sa bawat probinsya. And then yung sa ngayon nga po, yung unang batch natin na grade 7, meron tayong estudyante mula Basilan, meron tayong estudyante mula Lanao, so meron din sa Cotabato, merong in Maguindanao del Sur and Maguindanao del Norte. Depende po pagkapasa nila kung tutuloy sila o hindi. Dahil ibibigay natin yung lahat ng regulasyon na dapat nilang masunod since scholarship nga po. Okay. BARM-wide ho yung paghahanap po ng mga scholar, yung paaralan nakabase ngayon dito sa Cotabato City po, Director Sir. Opo, kasalukuyan dahil ongoing din ang pagpapagawa natin ng infrastruktura. Basically, ang main building natin is nasa Parang, sa Barangay Sarmiento. Pero sa kasalukuyan, dahil binuksan agad ng Bangsamoro government para masimula na rin ang operasyon, temporarily nakikigamit kami sa standalone sa may Tamuntaka. I see. So currently, ilan ho yung estudyante meron ho kayo, sir? Yung grade 7 natin sa kasalukuyan, nasa 26 sila. 26 pa lang yung student na meron tayo. Okay. Dito po sa programa ng scholarship program, ano po ba yung tinatanggap? Dahil ang intindi ko, special program po ito para po sa mga kabataang magaling sa Science and Technology, Director Sir. Ano po yung ino-offer ho niyo bahagi po ng scholarship program na to? Basically po, pwede nating sabihin libre lahat, hindi nga lang makover yung mga ibang pangangailangan ng bata dahil wala hong tuition fee once na pumasa sa entrance exam at tumuloy sa pag-aaral. May binibigay tayong stipend o kanilang allowance para makover ang kanilang pagkain while nag-i-stay sa school. Kasi ang plano kung sakaling nasa Parang na kami,
is accommodate ang mga bata sa kanilang dormitoryo. So kasalukuyan, nasa standalone tayo. Yung mga parents na nag-opt na in-house sila, may ginawa kaming temporary dormitory para sa kanila. So libre po yun, walang bayad, lahat ginagastusan ng gobyerno or ng Bangsamoro government. I see. So meron na ngayon yung mga nasa malayong lugar specifically. Opo, nangyayari ngayon dahil nasa standalone tayo at nakikigamit pa lang ng pasilidad, by priority ang pag-accommodate natin kung sakaling lalaki pa itong populasyon natin. Pero sa kasalukuyan, medyo kaya pa namang i-take silang lahat. Nakadepende sa magulang kung i-in-house na muna nila, nasa amin sila 24 hours or nasa kanila during the nighttime at daytime sila magre-report sa school. I see, okay. Now, ito isang bagay pa para mas malinaw sa ating tagapakinig. Sasabihin ng iba, yung mga public school natin, libre din naman. Meron din namang nagtuturo naman ng science. Anong pagkakaiba nito dito sa eskwelahan na meron ng hinahawakan ninyo ngayon, sir? Para mas maging malinaw po para sa kanila. Opo, sabi ko nga po, since it's Bangsamoro Science High School, nakatuon talaga sa STEM education. Magkaiba siya ng curriculum na binibigay ng regular DepEd School or MBHTE. Ang aming curriculum po ay ginawa para ihanda ang mga bata na maging scientists in the future. So, kung matatandaan po, ang sabi ko is tinutulungan tayo ng Philippine Science High School na upang linangin ang lahat ng pamamaraan para sa mga batang ito. So, ang ating curriculum is umangkla muna pagkasalukuyan sa kanila para baseline natin. Dahil yun din po ang nakasaad sa batas, BAA 40, na at par with Philippine Science High School. Nagkataon lang na walang campus si Philippine Science High School, kaya po ginawa ng Bangsamoro government na magkaroon ng halos kapareho o kawangis ng Philippine Science High School. Ay, si malinaw. Now, nakatakdaan yung ilalabas sa Director, sir, yung listahan ng mga passers po niyo sa nakalipas na entrance examination, Director, sir? Opo, ilalabas po namin ngayon sa aming website at sa aming Facebook at pamamagitan na rin po ng aming mga partners sa media tulad niyo po para po makapagdesisyon yung magulang at ng mga batang pumasa kung tutuloy ba o hindi. On your list, gaano karami yung mga pumasa sa nakalipas na entrance examination? Ngayon po sa incoming grade 7 may 84 or 84 ang passers natin sa mga kumuha ng exam sa buong BARM. Out of ilang number po yung exam, sir? Ang expected takers po natin is 608 yung nag-apply. 84 po ang pumasa. Wow. So, talagang sinalang-sinala yung mga pumasa ho rito, Director, sir. Opo. Katunayan nga po is ang target natin na i-accommodate ng bata, ang budget natin is 90. Pero kailangan nating stay with the standard that we have to set para nga po dahil nga medyo mabigat yung curriculum natin, ang kinukuha lang natin is yung pumasa sa entrance exam na 84. Ayun, okay. Kailan ho kayo, yung opening ng pasukan, sasabay ho kayo sa schedule ng MBHT din po, Director, sir? Medyo nahuli kami ng konti dahil na last year is nagsimula kami ng August. So kailangan naming dahan-dahan bumalik at umalign sa schedule ng MBHC. So ngayong taon, magbubukas kami sa July 20. Inshallah, ang unang araw ng pasukan namin for school year 2026-2027. Ayun, malinaw po yun. Hingin na naman ho kami ng Director, sir, ng copy, listahan ng mga pumasa para every now and then, masali ho natin sa ating gagawin mga public service announcement. Mensahe po niyo sa mga magulang, mga mag-aaral na pumasa and then siguro sa mga kabataan na magaling sa science and technology na isong maging mabilang sa paaralan na niyo, Director, sir. Go ahead po. Opo, sir. Salamat po sa oras na ito. Inaanyayahan muli po, nag-aanyaya kami sa buong BARM, sa mga magulang, sa mga batang mahilig sa science and technology. Ito po yung pagkakataon natin sa Bangsamoro Region na hikayatin or linangin ang mga kaalaman ng mga bata para nga naman po ma-address natin yung problemang technology lacking sa Bangsamoro government or even sa Pilipinas. Masyado po tayong nahuli pagdating sa teknolohiya. So ito yung paraan para magkaroon tayo ng future scientists or future leaders na
tumutugon sa problemang teknolohiya. Pangalawa po is hindi lang po science and technology ang nililinang natin. Ang ating pong curriculum is contextualized. Ang ibig pong sabihin is umangkla siya talaga sa pangangailangan. So pati po sa pag-uugali ng bata, pagdidisiplina nito is partner po kami ng mga magulang. Makakaasa po ang mga magulang na sa bawat hakbang namin ay may konsultasyon para sa kanilang mga anak. At para nga naman pagkakaroon ng pagbabago pagdating sa science and technology ang Bangsamoro Region, inshallah. Ayun. Director Buisan, sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa oras, information na binahagi po inyo. Good luck sa mga pagsisikap na ginagawa para po sa mga kabataang Bangsamoro, Director, sir. Sige, sir. Salamat po muli. Salamat po sa oras na inyong pag-aanyaya. Salamat po na marami. Good morning po sa inyo. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama niyo po napakinggan Ginoong Nasruddin Buisan, ang campus director ng Bangsamoro Science High School. Straight to the point. Kung mayroon ho kayong anak na magaling sa science Straight and technology, ito na yung pagkakataon. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng scientist mula ho rito sa Bangsamoro. Straight. Habol tayo mga kasama reports mula sa mga Radyo Man reporters natin ngayong morning. Straight to the point. Unahin natin detalye ng balita, panukalang resolusyon, pinagtibay para palakasin ang pamamahala at pahusayin ng serbisyo publiko sa farm. Detalye Radyo Man Daisy Mangod. DXMY. Tata RMN Report. Isang resolusyon ang nag-uutos sa lahat ng ministeryo, ahensya, opisina at lokal na pamahalaan sa Bangsamoro Autonomous Region na mahigpit na sumunod sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Layunin ng naturang hakbang na bawasan ang mga pagkaantala sa mga transaksyon ng gobyerno at alisin ang mabibigat na bureaukratikong proseso na nakaaapekto sa mabilis na paghahatid ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng pinagtibay na Proposed Resolution No. 317 ng Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament, inaasahang isasagawa ng mga tanggapan ang mas pinasimple at pinabilis na sistema ng serbisyo upang matiyak ang mas epesyente, maayos at mabilis na pagproseso ng mga dokumento at request ng mamamayan. Ayon kay Deputy Speaker Don Mustafa Loong, may akda ng naturang resolusyon. Ito ay nananawagan sa Ministry of the Interior and Local Government o MILG at Civil Service Commission BARM na hikayatin ang lahat ng ministeryo, commissions at opisina na ganap na ipatupad at mahigpit na sumunod sa mga probisyon ng Republic Act No. 11032 sa pamamagitan ng pag-streamline ng kasalukuyang mga sistema at mga pamamaraan ng mga serbisyong ibinibigay ng pamahalaan sa publiko. This proposed resolution 317 calls on the MILG, the Civil Service Commission here in the Bangsamoro region, to reiterate, to encourage all Bangsamoro ministries, commissions, and offices to fully implement and strictly comply with the provisions of RA 11032, known as the Act Promoting Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services. Particularly, this provides that the processing time for all applications and requests shall not be longer than 3 days in simple transactions and 7 working days in case of complex transactions, and in no case no more than 20 days. So we believe that there is a need to remind local government units as well as the ministries that there is a need for them to comply with this so that the government offices will be more able to respond to the needs of the public, Mr. Chair. Ang tinig ni Deputy Speaker Don Mustafa Loong. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa pang-report mga kasama, Cotabato City Police Office muling pinaalalahanan ng mga Cotabateños na mag-ingat sa paglakwat sa tuwing gabi. Ito para sa mga alaga nito. Detalye ng report Radyo Man Jules Di Mapalaw. DXMY. Tata RMN Report.
Muling pinalalahanan ng Cotabato City Police Office ang mga residente na hanggat maaari ay umiwas sa paglalakwatsa tuwing gabi dahil walang pinipili ang mga kriminal na mabiktima basta't makuha lang ang kanilang mga motibo. Ito ang binigyan din sa DXMY ni CCPO Public Information Officer Police Lieutenant Rochelle Evangelista kasunod ng naganap na pang-hold up sa isang motoristang tumatambe lamang noon sa madilim na bahagi ng Dimasinod Street, RH4, Cotabato City. Pinayuhan din niya ang mga motorista na magpa-parking o mangiiwan ng kanilang mga unit na siguraduhin hindi ito kayang tangayin ng isang kawatan. Kung sakaling nasa gitna na anya ng peligro ay mas mainam na wag nang manlaban, ngunit agad itong isumbong sa mga otoridad para maaksyonan at agad na madakip. Relation po sa mga ganitong insidente, no, lalo na kapag gabi, no, unang-una po sa ating mga kababayan, iwasan po nating tumambay sa hindi mataong lugar dahil ito po ay isa sa mga oportunidad na maaring gamitin ng ating mga mahanap ng pagkakataon para magbiktima. Doon po tayo tumambay sa mayroong maraming tao o malapit man lang sa post ng mga kapulisan. Pangalawa, kapag tayo po ay nag-iiwan ng ating motorcycle, ensure po natin na sa tama po nating pinark ito, no, na maaring sa tingin natin na hindi po mananakaw. As well as gumawa po tayo ng mga devices, gumamit tayo ng devices na like for example pang-lock po ng motorcycle natin. Hanggang na po kayo sa sitwasyon katulad nito na tinutukan na po kayo, wag na po tayong manlaban. Ibigay lang po na lang natin dahil mas mahalaga po yung inyong buhay. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalao, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Salamat sa detalye ng mga balita. Good morning kay Marvin Leon, kay Ronnie Ron. Sabi niya, from Pamudin, SJ Farm, kay Mine Masukat Akan. Morning from Taguig, Manila, Green Moss, Taguig. Pabati sa asawa ko, Hadja Minda, Nurhain, Pika Akan, Sukran. Salamat kay Dato Mulok sa Butig. Good morning. Kay Sheikh Habibi, good morning po. Kay Bayo Mokulsum, Itimbang Oya, good morning. Ganun din, good morning din kay Bay Mayra Gamil, Randy Santisas, good morning. Rosalie Lumakad Humawan, good morning. Kay Prince Kamid Mitimbang, sabi niya, good morning. Pasado dyan sa NGC. Okay, sige po. Ganun din kay Wahida Akan Mamalapat, magandang morning. Datumanong MacGyver, sumunod Umanya Sinsin, good morning. And sa mga miyembro ng Yaping Chong Girls, Prince Kamid Mitimbang. Sige, gandang morning po sa inyong lahat. Kay Sir Amay Samrod, magandang morning. Gandang morning din. Kay Ma'am Juvie Obreo Maliga, good morning ma'am. Ng Bangsamoro High School. Norma Uto, gandang morning. Kay Julie Lu, Happy Fiesta raw San Isidro Labrador dito sa Purok, Dato Kaka, Poblasyon 1, Cotabato, Sri Aba. Pwede ba makapiesta dyan, Ma'am Julie? Kay Muhay Prajamuda Jaguni, ng Sultan Kudrat, kay Sir Ali Makabalang. Sir Director, morning. So pa-shoutout sa mga senior citizen na nakikinig. Good morning po, sir. Alan Sanday, good morning. Kay Jeff Aleo Salvador, Simbay Adam, okay. Sige, salamat to sa inyong pakikinig. Susunod na mga mainit na balitang pambansa direkta mula sa DCXL RMN Manila. Mga partners natin sa Master Control, Ginoon Danilo Walaran and Ginoon Ricardo Madamba. May nakasama Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak RMN. Straight to the point. Sa ikalawang palapag ng Senado,